Dito pa lang, makikita na raw agad na hindi ang Pangulo ang nasa video. You can see that this is the travel notch here are embossed compared here, which is not that embossed. Also, the intertragal notch is larger here. This is narrower on this picture. So it means this picture is definitely not the same. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Sa isa sa mga rally na ito noong Enero, tinawag niyang bangag at nagdodroga si Pangulong Marcos. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag kahapon, ang pinakamabisang paraan para mapatahimik ang issue ay ang pagsasailalim ni Marcos sa hair follicle drug test. Kumusta? Ito yung lingkod Wendell Talibong, makasama niyo sa pagkakataong ito. Bigyan muna nating pansin ito mga kapatid. At kadalasan, may mga magkomento na nakikialam naman kayo sa usaping politika. Dapat wag niyong haluan sana ng usaping politika. Ako, bilang isang media, bilang isang coordinator ng PPCRB sa Archdiocese ng Osamis, alam nyo, tayo ay bilang butante dapat makialam sa mga usaping panlipunan at sa ating politika. Kabahagi tayo at namamangka sa isang bansa. Ngayon, narinig ninyo yung sinabi ni Duterte na mahinto lang umano ang isyong ito kung mapadrag test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron tayong katanungan dyan. Pwede nyo sasagutin. Sang-ayon ba kayo na ipadrag test o magpadrag test si Pangulong Bongbong Marcos? Napansin nyo ba mga kapatid? Noong pumutok ang isyu ni Trillanes kaugnay sa bilyon-bilyong halaga ng pera na pumasok umano sa bank account ni Duterte. Hinamon siya na maglagda ka ng waiver para bigyan mo ng pagkakataon na yung sinabing mga account mo di talaga totoo. So, ano nangyari? Di sumang-ayon si Duterte noon. Bakit daw umano kukuha si Trillanes ng ebidensya galing sa kanya? Ayaw kumagat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hamon ni Senador Antonio Trillanes IV na pumirma ng waiver sa mga bank account ng Pangulo. Ang waiver ay magpapahintulot sa bangko na ipakita ang mga transaksyon sa isang bank account. If Trillanes wants to find something of fault in me, tell him, go somewhere else and fly a kite. Meron bang mga DDS dito noon na nagsasabi, lagda ka na lang ng waiver para matapos na yung issue? Wala tayo narinig na ganyan, di po ba? So sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin natin, ito samahan ninyo ako. Grabe, binaha ang Maynila ngayon. Ilang bahagi sa Maynila, mga kapatid. No? Pagdasal po natin sila dahil sa bagyo. So, kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At sa mga suking taga-subaybay, inaanyayahan po natin na huwag kalimutan na pindutin ang like. At sa mga bago pa lang napadaan lang sa ating channel, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment
at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming at acknowledge natin ang mga pumasok ngayon. Welcome po. Bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid, tatalakayin natin ito. Si Papa Inok, hello, Papa Inok, mapagpalang buhay. Marjorie, Hayas, magandang gabi. Manong Tonyeng, good evening, Bro Wendell. Team Maria, punto por punto. God bless us all. Jose Sane Constantino, hindi po ako pabor. Pwede niyong sagutin yan. May tanong po tayo. Para saan magpa-drug test? Bakit magpa-firing squad sila pag negative ang result? Alam nyo, itong panawagan na magpa-drug test, alam nyo, talo lahat ang resulta dito para sa aking opinion. Bakit talo lahat ang resulta kung magpa-drug test? Naalala nyo ba yung merong mga sa Cebuano pa sora-sora, no? Na supot. Hindi ako supot. No. Na-circumcise ako. Sige nga. Kung di ka supot, pakita mo. So, anong resulta? Kung ipakita, di ba, magiging uto-uto. Uto-uto ka. Uto-uto. Bakit mo ipinakita? So, naalala nyo na may issue din noon, naalala nyo yung issue noon, na si Paulo Duterte ay meron daw umanong tato sa likurang bahagi niya. At ayon kay dating Senador Trillanes, yun ang mga palatandaan na kaanib sa triad daw sa drugs. At sa hearing, inamin yun na may tato siya. Pero, ayaw niyang ipakita yon. Di ba? Napakita ba? Saan ba yon? Ito. Meron ka bang tato sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. Kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicturean natin. No way. Pipicturean natin. No way. So, sa panahong ito, meron bang mga nagsabi, sige na, pakita, picturean mo na para matapos na ang isyo. Di ba? Napakita ba niya? Hindi. Yun din kaugnay sa kay Tatay Digong ninyo na sinabing waiver dahil may ikinakalat na daming mga bank accounts din si Trillanes, kaya nagpirma siya ng waiver na ipakita kung totoo ba na dami yung milyon-milyong salapi niya. Pero may hamon siya ni Duterte. Magpirma ka rin ng waiver. Patunayan mo na hindi totoong bilyon-bilyon pumasok sa bank account mo. At ito ang bahagi noon, kung maalala ninyo. Ayaw kumagat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hamon ni Senador Antonio Trillanes IV na pumirma ng waiver sa mga bank account ng Pangulo. Ang waiver ay magpapahintulot sa bangko na ipakita ang mga transaksyon sa isang bank account. If Trillanes wants to find something of fault in me, tell him, go somewhere else and fly a kite. In the same manner that if you want to get evidence, do not get it from my mouth. During the election, you were around. Kayo ang nasign sa akin ng mag-cover Anong ginawa niya? Dito, wala tayong narinig na may mga nag-comment na, sige na, maglagda ka na ng waiver para matapos na yung isyong ito. Di ba? So, ngayon, dito na naman sa drug test at alam nyo, may lumabas na video, pinadala ito sa GC. May GC kami kasi sa
punto por punto. Ito, pinalitan na naman ng mukha sa tatlong Duterte, oh. Dito pa lang. Sandali. Ayaw kumagat ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali. Dito pa lang, Ito ba? makikita na raw agad na hindi ang Pangulo ang nasa video. You can see that this is the triangle notch here are embossed compared here, which is not that embossed. Also, the intertriangle notch is larger here. This is narrower on this picture, so it means this picture is definitely not the same. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Sa isa sa mga rally na ito noong Enero, tinawag niyang bangag at nagdodroga si Pangulong Marcos. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag kahapon, ang pinakamabisang paraan para mapatahimik ang issue ay ang pagsasailalim ni Marcos sa hair follicle drug test. Ayun. Sandali. Hanapin ko yung news. Ay, ito. Sandali, ha. Iisang lumabas sa resulta ng pagsusuri ng DICT-PNP. So, sinusuri nila yung larawan. At batay sa pagsuri ng mga eksperto, lumitaw na computer-generated yung mukha ni BBM. Alam nyo mga kapatid, alam nyo naman siguro kung matagal na kayong nagsubaybay sa ating channel. Noon pa man, di ako maka Duterte, di din ako maka BBM. Nasa ibang panig tayo na sinusuportahan noon. Pero dahil si BBM ang kasalukuyang presidente natin at namamangka tayo sa isang bangka na ating bansa, mga kapatid. Kaya nga, sino tayo para mag-rebuild para sa kasalukuyang administrasyon? Well, bilang isang media, meron din tayong obligasyon para tutukan ang mga pangyayari. Eto, ipinadala na video sa GC namin, pinalitan ng mukha sa tatlong Duterte, si Paolo, si Vice President Sara, si Digong, di ba? Yun. So, ibig sabihin, pwede pala ang mga video ngayon, na palitan ng mukha na magkamukha talaga. At yun ang inilabas na larawan sa video ni PBBM, di ba? Eto, pakinggan natin ang ulat ng GMA muna. At NBI sa video mula sa pagtitipon ng grupong hakbang ng maisug, computer-generated at gumamit umano ng AI technology para manipulahin ang video at palabasing si Pangulong Bongbong Marcos ang laman nito. Nakatutok si June Veneracion. Hindi raw kailangan ng high-tech na gamit para makitang may anomalya sa nag-viral na video na inilabas sa pagtitipon ng grupong Hakbang ng Maisog sa Amerika. Gamit ang fake image detector application na libreng madadownload. Isinalang ng spokesperson ng Department of Information and Communications Technology ang screenshot ng video. Yan o ang lumalabas. Looks like computer-generated or modified image po. Sa pahayag, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman ang national leadership ng Hakbang ng Maisog sino ang nagpalabas sa naturang video sa pagpupulong ng maisog doon sa labas ng bansa? At ayon kay Maharlika, hindi naman umano sinabi na si PBBM yung nasa video. Please safe talaga sila. Pero inilabas ito kasabay sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa debate mga kapatid, kung ikay nasa isang panig, dapat makinig ka sa pahayag sa nagsalita. Bakit? Para maribat mo kung totoo ba yung mga pahayag niya. No? Na o sang-ayunan mo ba o hindi. Pero iba ang nangyari nito sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., abay sinabayan nitong paglabas sa sinabing computer-generated na video para
At sinabi pa nila, mas marami pa umano ang nanood nitong video kaysa SONA. Oh. So, kaya sabi pa ng mga nasa kampo ni Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Secretary Teodoro, na ito'y malinaw na isang paraan sa destabilisasyon. Okay, pakinggan natin ang tuloy. Pagpapalabas ng video na nagpapakita umano kay Pangulong Bongbong Marcos habang sumisinghot ng cocaine. Pero sabi ng DICT, peke